Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Isang karangalan ang makasama pumuli kayo ngayong araw na ito. Narito po muli ang inyong lingkod sa programang Ang Malakas na Sigaw Ministry na si Brother Vincent de la Serna, magbabahagi pumuli ng salita ng Diyos na may pinamagatang The Consequences of Sin and the God of Justice. Dito makikita po natin kung ano nga ba ang ginawa ng Diyos sa kanila, bunga ng kanilang pagkakasala. Nung tinanong ng Diyos yung lalaki, itinuro niya yung babae. Nung tinanong ng Diyos ang babae, itinuro niya ang ahas. Kaya itong ginawa. Magturuan kayo. Pero itong ginawa ng Diyos. Unang ginawa ng Diyos, ginawa niya sa ahas ay ganito. Ang sabi ng Diyos, dahil ginawa mo ito sa verse 14, ikaw ay lalakad at iyong ipanggagapang ang iyong tiyan. Imagine nyo, yung palang paglalakad ng ahas ngayon, yung kanyang movement, yung pala ay bunga ng kanyang ginawa. Bunga yun ng pagkakasala. Bunga ng ginawa na nangyari nung pagkatapos ng kasalanan. Imagine nyo, anong klaseng kayang nilalang ang ahas noon. Ang sabi ng author na si Ellen G. White, ang ahas ang siyang pinakamagandang nilalang ng Diyos sa lahat ng mga hayop sa lupa. Siya ay mayroong pakpak at mayroong magandang kulay. Okay? At ito ay lumilipad. Ganun po ang ahas. Kaya nga, yung bunga ng sumpa na ginawa ng Diyos ay ipanggagapang niya ang kanyang tiyan. Una. Ang pangalawa, ang iyong kakainin ay alabok. Ito ay bunga ng kasalanan. Ang magiging pagkain niya ay alabok sa lahat ng kanyang mga magiging araw. Ang pangatlo ay isang propesiya. Pero ito ay masyadong malalim pa. Pero gusto ko lang banggitin sa inyo na dudurugin ang kanyang ulo. Ito po ay mayroong significance sa mangyayari sa mga huling araw na kung saan ang ahas ay tumutukoy kay Satanas. Okay? Pero ito ang tatlong sumpa. Una, ang iyong tiyan, ang iyong paggagapang. Pangalawa, sa alabok ng iyong kakainin. Pangatlo, dudurugin ang iyong ulo ng sakong ng babae. Yan. Okay, now, ito naman ang ginawa niya sa babae. At sinabi ng Diyos sa babae, una, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Kaya pala napakahirap maglihi ng mga babae ngayon. Yan. Napakahirap ng paglihi ng babae. At saka yung babae dito mga kapatid, ay meron din itong significance sa mga huling araw. At tumutukoy po ito sa church, sa iglesia. Pero dito, gusto ko lang banggitin na dahil sa ginawa niya, dahil sa kanyang ginawang kasalanan, siya ay maghihirap sa paglilihi. Ang paglilihi pala ay bunga ng kasalanan. Yung kahirapan sa paglilihi ay bunga ng kasalanan. At ang pangalawa, siya ay manganganak na mayroong paghihirap. Yan. Ito ay bunga ng pagkakasala. Ito ay bunga ng kasalanan nila. Bukod sa paglilihi, na siya ay magiging mahihirapan sa paglihi, siya ay mahihirapan sa panganak. Kaya pala doon sa paglilihi, ay maghahanap siya ng... Actually, hindi nahihirapan yung babae, lalaki nahihirapan, pinapahanap ng kung ano-ano, di ba? So, yun, bunga po ng kasalanan niya. Ang pangalawa ay manganganak siyang mayroong kahirapan. Yan. Okay, ito'y bunga ng sumpa ng Diyos. Pangatlo, ay siya ay magpapasakop sa lalaki. Bakit? Nakita ng Diyos kasi na siya yung nag-initiate. Yan. Para bigyan ng lalaki. Dahil sa pagmamahal naman ng lalaki, nakikita niya na ang kanyang asawa ay mapapahamak. Kaya nga sa kanyang pagmamahal, dinamayan niya lang ang kanyang asawa. Ang tatlong sumpa na binigay ng Diyos sa babae ay maglilihi siyang may kahirapan, manganganak siyang may kahirapan, at siya ay magpapasakop sa babae. Okay? Siya ay sa lalaki, siya ay magpapasakop sa lalaki. At sa pangatlo, yung kayadan. At dahil ito ang ginawa mo, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, ang sabi ng Diyos, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy. Una, susumpain ng lupa dahil sa iyo. Ito ang sabi ng Diyos, susumpain. Anong klaseng sumpa? Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa. Ayan. Yung katakatakot na trabaho, ito palang hirap ng trabaho na nararanasan ng mga lalaki ngayon. Na magpo-provide siya ng pagkain niya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ay bunga ng pagkakasala. Bakit? Alam niyo po mga kapatid, yung Diyos, nung una, ang nag-provide po ng pagkain para sa pamilya ni Adan at ni Eva, ang Diyos eh. Kaya lang dahil sa kanilang ginawa, maghihirap siya. Although magpo-provide pa rin ng Diyos. Pero paghihirapan niya, pagtatrabahuan niya,
At ang sabi ito, mabigat na paggawa. Ayan. Siya ay magtatrabaho ng napakahirap. Pangalawa, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Ayan. Una, pangalawa, kakain siya ng tanim sa parang. Ito na po yung gulay. No? Kasi ang original na pinakain ng Diyos, ang original na pagkain para sa kanila ay prutas, nuts, grains. Ngayon po, dahil sa kasalanan, kakain siya ng mga tanim sa parang. Ito na po yung mga gulay. Okay? Mga dawag, mga gulay na may tinik. No? Sisibol. Okay? Ito yung sisibol. So ito pa lang yung mga tinik na mga dawag na sumisibol. Ito po yung bunga ng kasalanan. Ang pangatlo, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok. At sa alabok ka babalik. Ang pangatlo, ito po yung kahirapan. Sa paghahanap po, ang kahirapan po at pagkain ng tinapay. At kasama dito yung pagkamatay. Hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok at kababalik. Ang kamatayan. Kaya itong pinakamasakit, ang kamatayan. Bukod sa paghihirap, ang kamatayan. Mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng nararanasan po natin ngayon, ito'y bunga ng pagkakasala ng ating unang mga magulang. At gustong ipakita ng Diyos na ito ang consequence ng sin. At ito, mga kapatid, kung bakit siya tinawag na Diyos ng hustisya. Bakit? Nung nagturuan na sila, mga kapatid, tinuro ng lalaki yung babae, tinuro ng babae yung lalaki. Sa atin, bilang mga tao, tinitingnan natin, yung lahat ng mga pagkakasala sa ngayon sa investigasyon, ikaw ang pinakamay makasalanan. So ikaw ang parurusahan, mas malaki ang iyong parusa. Kaya ikukulong ka. So yung iba, ma-acquit sa kanilang nagawa. Kung sila naman ay hindi masyadong malaking kasalanan. Or kung sila ay sa gobyerno, kapag nagkasala ka at ikaw ay magiging state witness, ikaw ay hindi mapaparusahan. Gagawin kang state witness, no? Para may mapunto lang kung sino may pinakamakasalanan, gagawin kang state witness at ikaw ay ligtas na sa lahat ng iyong mga ginawa. Ganito ang ng tao. Pero sa Diyos, hindi. Lahat ng nagkasala ay pare-parehas. Kaya nga tinawag siyang the God of Justice. No? Kaya tinawag siyang the God of Justice. Bakit, mga kapatid? Kasi iginawad niya ang nararapat para sa lahat. Dito sa tatlong ito, ginawaran niya ng mga sumpa, ginawaran niya ng nararapat para sa kanila. Mga kapatid, ganito din dapat talaga tayo. No? Ganito dapat talaga tayo. Itong naranasan natin ngayon, kung bakit tayo naghihirap, bunga ito ng ating ginawang pagkakasala. At pangalawa, lahat dapat ay magkaroon tayo ng hustisya. Kung sino nagkasala, parusahan lahat ng nagkasala. Hindi po pwedeng sila lang. Hindi pwedeng maging selective doon sa ating pagpaparusa. Kaya ang Diyos ay iba sa tao. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Hindi niya pinapalagpas ang lahat ng ating pagkakasala. At sa susunod nating pag-aaral, matitingnan natin kung anong klase ang Diyos. Anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos. Na bagamat ang tao ay napahiwalay sa Diyos, ang pag-ibig ay panuloy na nanatili. Dito po, pinakita niya